Ano nga ba ang mangyayari kung sakaling nag-transfer ka sa maling account number dito sa GCash? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. I-open ko ngayon yung GCash, mag-login lang ako gamit yung fingerprint ko, pwede rin namang MPIN sa GCash. Once makapag-login, kapag fully verified yung account, pwede kang mag-send ng pera or mag-transfer ng pera papuntang ibang GCash account or ibang bangko. Try natin yung sa Express Send. Halimbawa, mag-enter tayo ng number dito at for as low as 1 peso, pwede ka nga palang mag-transfer ng pera sa GCash. Libre lang yan. Magkakaroon ka ng mga warning na katulad nito. You're about to send money to a non-verified GCash user. Kapag tinap mo yung proceed, ita-double check mo lang ito at itap itong confirm. Again, merong warning na make sure you are sending to someone you know and that this is their active mobile number. Paano naman kung nag-enter ka ng ibang phone number na hindi pala registered sa GCash in the first place? Katulad nito, merong error message na this number is not registered to GCash. Use GCash padala instead. So, hindi ka makakapag-proceed ng online transfer o yung pag-transfer gamit yung GCash mobile app. Ang gagawin mo ay yung GCash padala. Yung GCash padala nga pala, pag sinap nyo tong send, andito siya sa pinakababa. Pag sinap nyo yan, ito yung magiging instruction sa pagpapadala. Kailangan kumpletuhin yung mga information dito. And paano nila matatanggap yung pera? Pwedeng i-claim yun sa mga partner outlets sa GCash. Para sa list of partner outlets, ito naman yun. So, pwede nyo i-check yung pinakamalapit sa inyo dito. Pero tandaan na sa GCash padala, kakailanganin ng valid ID nung makaka-receive nga ng perang padala. At ito ang list of valid ID na tinatanggap ng GCash. So, yun yung mangyayari sa Express Send. Pag GCash to GCash, kapag hindi verified yung account, makaka-receive kayo ng warning. Pero kung yung GCash number pala na yon ay hindi talaga nag-exist sa GCash, makakakuha ng error or ng reminder na mag-GCash padala na lang. Pero, paano kung nagkamali kayo ng transfer sa ibang tao? Halimbawa, sa existing na phone number. Halimbawa, ito, mag-transfer tayo at nung ni-review mo, may pangalan ka nakita sa taas. Kapag check mo tong confirm, pwede nang i-send yung piso. Ang mangyayari dito ay tatratuhin na to na successful transfer. Hindi na to i-reverse kahit kailan ng GCash. Ibig sabihin, hindi na nila sa'yo ibabalik yung pera kung sakaling successfully na transfer na yon sa ibang GCash active account. Katulad ng sabi dito at nakalagay sa terms and conditions ng GCash, GCash cannot reverse send money transactions. Hindi ma-refund sa'yo, hindi ibabalik sa'yo yung perang yon. At ano yung mga dapat mong gawin? Pwede kang mag-reach out doon sa mismong tao na naka-receive ng pera. Since alam mo naman yung phone number na pag-sendan, pwede mong i-message or tawagan na lang din iyon. Kung sakali naman na napadala mo yung pera sa old GCash account or sa inactive na number na nakalink sa GCash dati, pwede namang i-transfer yung perang yon to another GCash or updated GCash account. At para maiwasan sa mga susunod na pagkakataon yung maling pagta-transfer, i-double check yung number na pagdadala ng pera. May pangalan din na mag-appear doon. Pwede rin gumamit ng GCash via QR o yung send money via QR. Or pwede rin i-save yung mga contacts or favorites kung alam mo madalas kang magka-transfer doon. Para nga pala sa QR, close ko to. Ito yung QR na option kung saan pag in-scan mo yung QR code ng GCash account na yon, pwede ka nang makapagpadala ng pera nang hindi ini-enter yung phone number na prone sa error or pwedeng magkamali pa. Ngayon, paano ko naman kung sa ibang bangko? Try natin transfer. Halimbawa, mag-transfer ako sa BDO account. Mag-enter lang ako dito ng number sa BDO. So, nakompleto ko na lahat ng info. Tap ko tong send money. I-double check lahat. May fee pag GCash to other bank transfer. At merong reminder sa bandang baba na confirmed transactions will not be refunded. Please make sure that the account details and the amount are correct. So, kapareho nung sa GCash kanina, kapag confirmed yung transaction or naging successful siya, hindi na sa inyo ito ibabalik. Ibig sabihin, dapat i-double check nyo muna yung mga information na nilalagay nyo rito bago mag-proceed sa pag-fund transfer. At ang GCash, hindi nila kukunin ng basta-basta yung pera to other GCash account or to other bank account for protection na rin ng mga bank account or GCash account holders. And katulad nga rin na sinabi nila kanina, just in case na maging successful yung pag-fund transfer, kailangan mag-reach out doon sa napag-transfer ng pera
Unfortunately, for bank transfer, possible hindi mo alam yung phone number or kung sino ba talaga yung owner ng bank account na yon. So, possible hindi na rin makuha unless nga sinuwerte matrace mo kung sino man yung owner ng bank account na yon. And that's it. Sana naging informative tong video na to. Mag-ingat sa pag-phone transfer online. May convenience ang pag-transfer online. And at the same time, dapat mas sure din tayo or dapat mas dinodouble check din natin yung mga transaction na ginagawa online. And for other tutorial videos, pwede nyo i-check itong mga nasa baba o yung mga link sa description. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!